Hello guys, good evening everyone, and thank you for patiently waiting para sa upload ng aking video. And I am sorry po kung medyo natagalan talaga yung next video ko. Ang dami lang po talaga naging errands this past few months po. But thanks God po, naging okay naman po lahat. And about po dito sa aking next video, so previously po nag-upload po ako ng aking video about po kung paano po tayo makakakuha ng police clearance certificate gamit po ang ating ABSHIRE. So for this video po, kung paano naman po natin mabibigyan ng or mapapastamp ang ating nakuhang police certificate. Sa mga nanonood po ngayon na ngayon, bago lang po sa aking channel, para po makasabay po kayo sa aking video, meron po akong unang video na in-upload po. So, dun po muna kayo sa first video kung saan kung paano po kayo makakakuha ng police clearance certificate gamit po ang ABSHIRE application. So, andito na tayo. Kung meron na po kayong police clearance certificate, so ito na po ang para sa inyong video. So, meron po kayong two options. So, first options po, kung meron po kayong preferred na date, mas maganda po. So, ibig sabihin po nito, pwede po kayong makakuha through online. Pero kung kayo po ay nagmamadali at kailangan nyo na po within this week, I suggest na kailangan nyo pong pumunta sa mismong office po outside. Meron pong ino-offer po ang mga offices po doon na nagbibigay po ng mga urgent appointments. Yes po. So, I experienced by myself po kasi nakakaroon na po ako ng 3 times na renewal po ng aking police clearance. So, based on my experience po, nung na-expirean po ako ng police clearance at kailangan ko pong makakuha agad ng another police clearance, wala po akong makuha sa online kundi next week appointment lang. So, ang aking agency po is kinakailangan daw po ko po mag-provide within this week or tomorrow po. Ganun po nila ini-urgent ako na makakuha ng police clearance. So, ito po yung option na ginawa ko. So, ang ginawa ko po, pumunta ako sa MOFA office. Nakita ko po kasi talaga na merong mga gumagawa nito. So, I try by myself kasi kailangan ko rin po talaga. So, pumunta po ako sa MOFA office ng maagang maaga around 8 a.m. Tapos may mga offices po outside na MOFA. Hindi po kayo sa loob, sa labas po. May mga offices po doon. Kung dito po sa Jeddah po kayo, meron po doong unang office na unang bababaan nyo po. May office po doon at isang kabayan po yung nagbabantay po doon. May magtatanong po sa inyo kung meron po kayong appointment. Pag po sinabi niyong wala, pwede sila mag-offer ng appointment sa inyo on that day. As in yung araw na yun, pwede nilang ibigay sa inyo yung appointment na yun. Yes po, you heard it right. That day, binigyan po nila ako ng appointment wherein 8:30 yata po ng umaga. So, nag-antay na lang po ako. But you need to pay for the appointment. For my case po, nagbayad po ako ng 70 reals. Kasama po yung appointment. Kasama po yung printout ng appointment. And actually, nag-request din po kasi ako ng apostille. So, yung apostille po, ni-request ko po yun online wherein wala naman po kasing appointment sa apostille. So, hindi ko lang po siya na-print out. So, dun yung sa kasama payment. Na po. So, dun sa 70 reals na binayaran ko po is appointment po ng MOFA stamp. Yung pong copy po na nagbayad po ako ng apostille. And yun na po. So, in short po, dala ko po si police clearance. So, kung magpapaprint pa po kayo ng police clearance doon, maybe it will add po dun sa total na binayaran ko po. So, dala ko po si police clearance. Sinabi ko lang po kay kuya na wala akong appointment for MOFA stamp. Binigyan niyo po ako ng MOFA stamp appointment po. Print out po yung appointment time ko wherein 8:30. And then, pinasabay ko na rin po yung resibo po ng payment ko sa apostille. So, overall po, binayaran ko po is 90 real. It will varies po kasi iba't ibang office po yun na doon. Pero, if I were you po, kasi nagbibigay naman po sila ng discount, baka pwede po kayo mag-ask for a discount. After ko po yun makuha, nagbukas po agad ang MOFA ng around 8:15 or 8:25. Malalaman niyo po kung open na sila kapag may mga guard na po na lumabas. Yan.
it means open na po. So, pag nakakita na po kayo ng mga guard sa labas, so, pwede na po silang magpapasok. May dalawa pong entrance separate po for female and male po. And then, once na pumasok po kayo, may guard po doon. Ako po doon sa female section. So, ang ginagawa po doon is, ipapatago po doon yung gamit nyo. I-allowed po kayo na, what do you call this? I-allowed po kayo na dalhin po yung phone nyo. Yun. So, ipapadala po yung phone nyo para ipakita nyo po doon sa office na meron po kayong print out doon sa mismong application ng Upshare na police clearance. And then once nyo finish nyo po iyon, babalik po kayo sa guard para i-surrender po yung phone nyo. Kasi hindi talaga siya allowed. Yung any phone, any gadgets po, hindi po allowed. So, iiwan nyo po yun. So, after nyo po bumalik, ibibigyan po kayo ng number and then aantayin nyo lang po yung number. And then that was the time na kailangan nyo pong i-ready si police clearance, yung queuing number nyo po, yung number na binigay sa inyo ng receptions. And then kasama po dun yung appointment time. At saka kung may apostille, isama nyo na po kasi yun sa mismong window rin naman po yung gumagawa nun. By the way, yung apostille po is binayaran ko po online, 30 reals po siya. Through online ko po yung binayaran bago po ako pumunta doon sa MOFA po. And then, yung stamp po, alatul po, nilalagay po agad doon sa police clearance nyo. May stamp po yun with the signature po. Kailangan po hindi siya tampered, dapat po hindi siya broken. So, check nyo po yung pinaka-sticker nyo po kung okay po siya. About the apostille, sasabihin lang po sa iyo nung nasa window na antayin nyo lang po mga 30 minutes or 1 hour. May isi-send po sa email nyo or through SMS na isang link. Pag prines nyo po yun, pag clinic nyo po yun, nakikita nyo na po na talagang meron na pong apostille. You don't need to wait po kasi talagang automatically after akin nga po 10 minutes dumating na po sa akin. So, hindi kayo bibigyan ng printout. As in, online nyo lang din makukuha. Pwede nyo po yun i-download. So, sa kailangan nyo po bang i-apostille? For me po, yes. Kasi, yun po yung ano po ng parang authenticate na ano po yun, na legit po yung papers nyo. But if you have already the apostille, you don't need to go po sa embassy. It's depend po kasi sa akin po working visa requirements po ito. Sabi rin po ng MOFA, it's enough na po yung apostille. It means po na yung i-release nilang documents basta may apostille, it means legit po iyon. So before po kasi may proseso na pinapa-apostille dinadala pa sa embassy. Depende rin po siguro dun sa requirements na ibibigay sa inyo. Pero sa akin po, hindi na po hinayaan na pumunta pa ako sa embassy since yung MOFA, sabi po nila is that is enough. So, after 10 minutes, na-receive ko na po yung apostille at umuwi na rin po ako. So, this video po, na next na video ko po, ito po, ipapakita ko po sa inyo. So, para sa mga gusto po talagang pumunta na may appointment, meron din po akong screen record since sabi ko nga po, 3 beses na ako nag-renew ng aking police clearance. So, kung hindi naman po kayo nagmamadali, usually po ang ino-offer na appointment is next week appointment po. But, kapag po within this week po ang gusto nyo, yun nga po yung sinasuggest ko, pumunta na lang po kayo. Kasi dun sa mga offices outside, nagbibigay po sila na within that day na appointment. So, ang difference lang naman po niya, ma'am and sir, is magbabayad po kayo dun sa services na binibigay nila like that appointment. Para wala pong hassle, I suggest to make appointment na lang po. Kung medyo hindi po kayo hindi po kayo familiar sa lugar at lalo po kung nagmamadali po kayo. Okay, this is my screen recording. You just need to go to Google and just type ratification. And you will see ratificationmofa.gov.sa, and then this ratification appointment, just click it. After that, you just need to click lang po yung that one, the blue one, the servicesmofa.gov.sa, yung pong nasa ibaba. And then, yan po, pwede nyo po yan i-ano ng English po.
Yan sa taas, sa left upper area, may English po dyan. So, pwede nyo pong i-translate to English. So, ilalagay nyo po yung ikama number and request number po dyan. But since wala pa po tayong request number, click nyo lang po yung ratification. And then, pag clinic po yung ratification, may options po doon. Yan, sa ratification, new ratification request po ang ilalagay nyo dyan. Kasi since first time nyo po mag-request, you just need to click po for ratification please. Ministry of Foreign Affairs po ang kailangan nyo i-fill out po doon. And then, fill out nationality, not Saudi, your name, your ID resident and passport, and also your mobile number, and then your email. And then, ida-direct kayo sa NAFAT. If you fill out nyo lang yung ikama number nyo, and then this is your password, 40. And then, punta ulit kayo doon sa application ng NAFAT. Ayan, accept nyo lang yan, and pipiliin nyo yung number na binigay sa inyo. And then, your PIN number ng application nyo ng NAFAT. Ganun lang siya ka-easy. And then, ipoproceed lang kayo. Pipiliin nyo lang yung personal document. And then, pipiliin yung police record clearance certificate. At ilalagay nyo kung ilang kailangan yung documents. Kung isang copy lang ba or dalawang copy. And then yan, lilitaw lang yung certificate of police clearance record. Yung CAPTCHA text, isusulat nyo lang. And then, bibigyan kayo ng ganitong copy. And after, magsisend sa number nyo yung ganyan. So, i-translate nyo lang kasi naka-Arabic siya automatically. Yun, translate nyo lang. Meron dyang registered with number and ipipay nyo lang yan sa SADAD. So, ayan yung invoice number niya. And that's it, guys. So, after nyo magbayad sa SADAD, pagpa-proceed kayo doon, makikita nyo, papipiliin lang kayo doon ng schedule at anong gusto nyong time. And nag start sila usually ng 8:30 hanggang 5 p.m. And wala po silang transaction every Friday and Saturday at ang resume po nila is Sunday. So, pili na lang kayo doon. And then, by the way, sa mga may gustong mag-upload ako ng apostille, just comment on my comment box. So, yun yung susunod ko na i-upload na video. I hope makatulong po ito sa inyo lahat. And I am very sorry, sobrang late na ng upload ko. And thank you very much for supporting my channel. Bye-bye! God bless you all.